Ngayong gabi, kilalanin ng mga batang sa murang edad na sasadlak sa bentahan ng laman. Yung pagtrabahong ba sa bar, sayaw lang o may sex? Nangyayari din po, bihira lang. Pagkagipit na gipit talaga, kailangan yan. Kapit patalim na. Sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw. Pag hindi mo ginawa yon, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to. At sa ulat ni Jiggy Manikad na kasalukuyang on assignment, alamin kung nakatutulong nga ba ang number coding ng mga bus para maibsan ang pagsisikip sa kalsada. Nag-improve ba yung traffic? Actually, di ba ilang araw na matraffic pa rin? You have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa ho itong 1 linggo. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ng mga issue at kontrobersya dito sa Reporter's Notebook. Musmus pang maituturing pero sa halip na paglalaro o pag-aaral, nasabak na sila sa bentahan ng laman. Sila ang mga batang agogo dancer kung tawagin. Paano sila humantong sa ganitong kalagayan? Sa bawat paggiling sa saliw ng musika, may mga nagkakaroon ng panandaliang ligaya. Pero sa ilan, ito ang naglagay sa kapahamakan sa kanila. Tanghali na kung gumising si Rochelle, hindi niya tunay na pangalan. Pagkabangon, agad inaasikaso ang 1 taong gulang niyang supling. Sa edad na 15 anyos, isa ng ganap na dalagang ina si Rochelle. Mahirap kasi kailangan lahat ng attention mo sa kanya. Grade 3 lang ang kanyang natapos. Mula nang iwan ng ama, pinatigil na siya ng ina sa pag-aaral para maghanap buhay. Kasi nung 9 years old yata, 10, pumasok ako ng labandera sa pier. Dahil kapos daw ang kita, naghanap ng ibang trabaho si Rochelle. Dito siya naudyukan ng isang kaibigan na magtrabaho sa club sa Maynila. Kahit bubot pa ang katawan, napilitang pumasok sa mundo ng prostitusyon si Rochelle para mapunan ang kumakalam nilang sikmura. Ano yung umpisa na yun? All the way na siya. Pero hindi yung pagpasok all the way kagad. Una naka-brat panty, tapos suhuba rin yung mo, brat panty mo, tapos naka ka lang net. Tapos alisin din yung net mo. Alam ba nila kung gaano kakabata? Hindi nila sinasabi na gano'n ako. Yung sinasabi nilang edad ko, 18, 19, gano'n. Pinatataas. 200 pesos kada sayaw ang kinikita ni Rochelle. 400 naman kung iti-table siya sa VIP room. At kung gusto siya i-take home, 750 ang kinikita niya rito. Yung pagtrabahong ba sa bar, sayaw lang o may sex? Nangyayari din po, bihira lang. Pagkagipit na gipit talaga, kailangan yan. Kapit patalim na. Sa edad na 13 anyos, unang nagkaroon ng karanasan sa pakikipagtalik si Rochelle. Customer daw niya noon ng lalaki at ito rin daw ang dahilan ng kanyang pagiging dalagang ina. Yun po kasi naka-virgin sa akin. Tapos sabi niya, pagaganda niya rin buhay ko, ganun-ganun. Ang dami niya sinabi. Nangako siya. Tapos nung nalaman niyang buntis ako, hindi na siya nagpakita. Tapos nalaman ko may asawa at anak pala yun. Ayon sa datos na inilabas ng United Nations Children's Fund o UNICEF, noong 2009 may 60,000 hanggang 100,000 kabataan ang umano'y biktima ng prostitusyon sa bansa. Ayon din sa nasabing report, pang-4 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa issue ng child prostitution. Ayon sa DSWD, ang pagkonsinti ng sariling magulang ang isa sa dahilan ng paglobo ng bilang ng mga batang napapasok sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Nasa isip niya at nasa isip ng mga nanay
magsasayaw lang naman siya, kaya ayos lang. Kahit na ang suot niya ay halos wala, at least nagsasayaw lang, hindi siya gagalawin. Pero alam mo, pag nandun ka na sa ganong sitwasyon, at lalo na ang isip mo ay talagang kumita, magiging bukas ka na ikaw ay hindi lang sasayaw. Dala ng takot na ikahiya, inilihim ni Rochelle ang trabaho sa kanyang ina. Sa tuwing sasalang siya sa entablado, kasabay na nahuhubad ang kaunting dangal at respeto na natitira sa kanyang pagkatao. Kasi naisip ko yung dual table ko, parang tatay ko, ganun. Kasi minsan nagsasalita ako sa customer na pag wala na yung manager. Sabi ko na, ano ninyo, para kayong walang anak na babae. Hindi porket ganito yung trabaho namin, pwede ninyo kami baboy-baboy. Mababakal mo kalapati, mababa yung lipad. Nakasaad sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, may tuturing na krimen ang makipagtalik ang taong may sapat na gulang sa isang menor de edad. Maaari ring makasuhan ang may-ari ng bar na pinagtatrabahuhan ni Rochelle sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Human Trafficking Act of 2003. Under sa RA 7610, ang kaparusahan dyan ay more than 6 years imprisonment. Under 9208, kapag bata, qualified offense yan. So life imprisonment ang penalty dyan. Pero ayon sa DSWD, kahit may mga batas na ang layunin ay proteksyonan ang mga menor de edad, kulang daw ang paghihigpit sa pagpapatupad nito. Hindi heinous crime, although I think it's heinous. So we need to review the law. But in addition to that, we really need to look at the implementation of what exists. Kasi marami naman tayong pwedeng gamitin, but again, it's political will, it's making sure na things are according to law. Patuloy ang pagsayaw ni Rochelle sa club na pinapasukan, pero hindi raw ibig sabihin na sa ganitong trabaho na lang iikot ang kanyang mundo. Naisip mo ba na nagtatagal ka pa? Pagka nakaano po, aalis din po ako rin. Naghahanap lang po ako ng trabaho na yung kakayanin ng panggastos namin sa isang araw, ganun. Sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw. Pag hindi mo ginawa yon, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to. Higit pa sa mga papremyo at pera, ang pinakamahalaga ay ang pusong bukas sa pagtulong at hindi nawawalan ng pag-asa. Sa aming ikawalong taon, mas abot kamay mo na ang pangarap. Abangan ang malaking mangyayari sa GMA. Sa isang club sa Tondo, Maynila, ito ang aming nakunan. Ang menor de edad, nagsasayaw ng hubot-hubad habang pinapanood ng mga parokyano. Sa labas naman, nakatambay ang iba pang menor de edad na tila nag-aabang ng customers. Tinangka namin silang makapanayam. Inaming sila'y menor de edad, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Ganito ang naging trabaho sa isang club ni Juday, hindi niya tunay na pangalan. 17 anyos pa lang si Juday. Kwento niya, humigit kumulang 2 linggo pa lang siya nagtatrabaho sa bar nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Kunwari sila na umiinom, yung pala pulis na pala, naka-table ko pa. Sabi, ilang taon ka na ba talaga? Yun, sinabi ko yung totoo. Sabi ko 17. Sabi, bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Sabi ko, basta, wala lang, kagustuhan ko. Kagustuhan ko lang, wala naman nagpilit sa akin, kagustuhan ko lang. So, ayun. Tapos yung mga balay, pinalipas lang nila yung mga isang araw bago nila i-raid. Hinuli at nakulong si Juday pati ang kanyang mga kasamahan. Lingid sa kanyang kaalaman, dito pala magaganap ang bangungot na lalatay sa kanyang pagkatao. O sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw.
Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to. Hindi na lang kami sa may yung damo na puro putik siya na hindi ko malaman, mapalayan yata yun eh. Sabi ko, kuya, saan niyo po ba kami dadalhin? Sabi, basta sumama ka na lang sa akin kasi kursonada nga kita. Matapos ang 3 araw ng paulit-ulit na pangahalay, pinalaya siya ng pulis. Dala na rin ng takot, mas pinili na raw niyang manahimik kaysa magsumbong sa otoridad. Gusto ko na lang po kalimutan. Masakit na maalala. Nakaraan na kasi. Ayoko na balikan pa. Ayon sa NBI, hindi rescue, kundi raid ang nangyari sa club nila Juday. Kapag sinabi mong raid, very general yan. Yan ang mga operations namin. As long as may mga intrusions sa isang premises region. Ang rescue, ganoon din. May papasok din kami, pero kinukuha lang namin dito is yung victim na i-rescue na allegedly na detain for illegal purpose. Ano ho ba ang tamang proseso ng pagre-rescue? Ang rescue kasi, ang pinakalayunin ay ililikas mo sa panganib. Pero dahil nga kung hindi pagganap ang orientasyon ng lahat ng ahensyang involved, kung minsan nabibiktima ulit sila pagkatapos ng rescue, no? Ano yung sino-sino ba yung nandyan? NBI, police, MMDA, kung minsan, depende kung meron traffic-related or vagrancy-related. DSWD ng lokal, MSWD or City Social Welfare Development Office, and kung minsan, sinasama nila yung NCR. Now, yan yung team. Ayon kay Randy Del Llosa, isang clinical psychologist, hindi biro na maranasan ng isang menor de edad ang katulad ng dinanas ni Juday. Just proves to that girl na no man can be trusted. So, na-reinforced na all men are like that, and later on, probably maakit rin siya sa taong ganun rin. Di ba? And so that starts the whole line of creating generations who are like her. Aniya, maaaring makaapekto ito sa buhay ng mga menor de edad habang sila'y tumatanda. For one thing, it lowers self-esteem. Di ba? If a trusted person, a trusted adult can do this to you, di ibig sabihin nun, you can't trust anybody and mababa ang tingin sa'yo. So, what they grow up thinking na mababang uri sila, mababang klaseng tao, and that affects them. Pagkatapos ng arrest, meron pang abuse pa ulit yung mga authorities na nag-rescue. No? May mga ganyan, di lalo sila matotraumatize, wala na silang trust. Pero kahit tagumpay ang rescue operation sa isang menor de edad, malaki pa rin daw ang kakulangan ng DSWD sa programa para sa rehabilitasyon. Dahilan para ang ibang mga nailigtas ay bumalik ulit sa mundong minsan na nilang kinasadlakan. Yun nga, nakakalungkot. Pagkatapos mong rescue, dahil sa walang masyadong suporta na nakukuha sa kanilang local government, mamaya malaman mo na recruit na ulit. Marami. Kasi kapartner namin talaga, mga NGOs, dahil hindi nga kaya ng departamentong alagaan lahat. Lalong-lalo na pag dumating na dun sa yugto na tapos na yung rescue at magkakaroon na tayo ng rehabilitation process dun sa mga nabiktima. And hindi enough ang ating mga facilities para alagaan sila. Kung nais daw na matulungan ng lubusan ang isang biktima, mas maigting na pagsisikap ang kailangan ng ating gobyerno. Dahil pati ang mga taong nakapaligid sa biktima ay dapat din dumaan sa isang masusing rehabilitasyon. This is a systemic problem. Ibig sabihin nito, you don't just try to help the person involved, pero even the people or the situation around that person. So it's important that we also do family counseling or therapy for the family members. So yung protection pa rin, no? Yun ang isang kailangan pang improve ng ating government. Pisikal at emosyonal, iyan ang mga pasakit na ibinigay ng masalimuot na pinagdaanan ni na Rochelle at Juday. At habang walang konkretong hakbang kung paano maililihis ang mga menor de edad sa pagbebenta ng panandaliang aliw, maaaring patuloy na dumami ang mga kagaya nilang walang awang aabusuhin ng mga mapagsamantalang nakapaligid sa kanila. Nag-improve ba yung traffic
traffic. Actually, di ba ilang araw na matraffic pa rin. We have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa po itong isang linggo. Noong nakaraang linggo, ipinatupad ang Unified Number Coding Scheme para sa mga pampasaherong bus. Sa report ni Jiggy Manica, timbangin kung ito na nga ba ang solusyon sa lumalalang lagay ng trapiko sa mga kalsada. Sinasabing mabilis ang kumpas ng panahon ngayon dahil sa teknolohiya. Pero sa kahabaan ng EDSA, ang oras tila usad pago dahil sa buhol-buhol na trapiko. Itong araw-araw na sakit ng ulo ni Larry. Para! Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang kumpanya sa Libis. Ang problema niya, nag-uumpisa sa traffic sa EDSA. Tuwing papasok, ang isang oras na biyahe mula Navotas, karaniwan nadodoble. Para sa kanya, isa sa mga salarin sa likod ng traffic ang mga naglalakihang bus. At dahil palaging late, kamakailan, nasuspindi siya sa trabaho. Umalis ako ng 6. Kasi pag nag 6:30 ako, dalas late na ako. Suspindi nga minsan eh. Karoon ng memo. Kasi pag na-late ka, 3 beses, obligado suspendido ka pag nabigyan ka na ng memo. Sa kanilang laki at dami ng taong naisasakay, tinaguriang hari ng kalsada ang mga bus. Pero bukod dito, kilala rin sila bilang notorious sa paglabag ng batas trapiko. May nagbababa at nagsasakay sa gitna ng kalye. May lumalabas sa bus lane o yellow lane. Mayroon ding 2 lane ang inuukupa. Mas marami yung private kaysa sa mga buses. Ang kagandahan lang sa private, mayroon silang disiplina, kaya kahit marami, umaagos. Itong mga buses natin, konti lang sila pero pabalagbag yung mga posisyon nila, nag-serve sila, kaya nagkakos talaga ng traffic yon. Apat na kilometro ang kahabaan ng EDSA pero karaniwan doble ang tagal ng biyahe dito kumpara sa ibang kalye dahil sa traffic. Bukod sa mga paglabag ng mga bus, nakakadagdag din daw sa traffic sa EDSA ang sobrang bilang nila. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2006, hanggang 1,600 na bus lamang ang kapasidad ng EDSA. Pero sa kasalukuyan, umaabot na mahigit 3,400 bus na bumabaybay dito. Sobra ng mahigit 100%. Para maibsan ang traffic, noong nakaraang linggo, isinama na sa Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ang mga bus. May mga araw na hindi makakabiyahe sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang mga bus. Depende sa panghuling numero ng kanilang plaka. Nakabawas lang po tayo ng 15 to 18% kasi hindi naman po evenly distributed yung ending ng plaka. So, kung makabawas tayo ng 18%, 620 pa ho yun. So, may natitira pa hong mga 2,815 at kung ibabawas nyo yung load dapat na 1,600, sobra pa ho ng 1,215. Pero ang ilan agad umaray, apektado daw ang kanilang hanap buhay. Dalawang dekada ng driver si Mang Domingo. Siya lang daw ang inaasahan ng asawa at 5 anak. Sa buong araw na pamamasada, kakarampot lang daw ang kanya kinikita. Natitira lang po sir dahil may mga lagay-lagay pa kasi maraming huli sa EDSA eh. Natitira po na mahigit 200, 180. Kulang pa po sir sa pangangailangan. Baon po sa eskwela ng anak ko pagka yung pamasahe lang sa araw-araw, kulang pa po. 2 hanggang 3 beses lang nakakabiyahe sa isang linggo si Mang Domingo. Dahil sa coding, nabawasan daw ang araw ng kanyang pasada.
May mga araw na triple ang bilang ng driver kumpara sa bus na pwedeng ilabas. Sa mga araw na yun, lugi pa daw siya sa pamasahe papunta ng kanilang grahe. Pupunta ako sa garahe ngayon eh, wala akong mailabas. Para akong pulubi na pahingi ng pamasahe, pabarangay ng kahit 5 piso lang. Parang kain, sir. Minsan hindi kami kumakain pag gawa sa bus. Tapos ang iniisip ko po yung sa pamilya ko kung paano. Ang iniwan ko ron. Umalma din ang mga operator ng bus. Hindi daw sila kinonsulta sa number coding. Ilang beses kaming nagpadala ng sulat pero walang nag-respond, maski isa. And we started sending letters October 13. We wanted sana to have a dialogue kasi ang rason namin, nangyari na sa amin to dati. So alam namin na may mga repercussions to. So we have to plan it out o plansyahin natin ito para maipa-implement natin ito ng maayos. Nag-dialogue po kami, naka-videotape pa ho yan eh. In fact, noong bago sila mag-strike, nagda-dialogue pa rin kami. From 2004 to 2010, nagda-dialogue na ho sila. 6 na taon na ho silang nagda-dialogue eh. So, siguro ho, subukan muna natin. Nakabawas na nga tayo ng ilang percent eh. Hindi naman sila naapektuhan eh. Mula 2004, exempted sa number coding ang mga bus matapos umapila ang mga bus operator dahil sa kanilang pagkalugi. Kailangan silang magtabi ng kikitain ng operator para mabalanse, para makasiguro sila na magpapatuloy ang hanap buhay at magpapatuloy naman ang pagserbisyo nila sa publiko. Definitely, pag nalugi kami, sino ba namang negosyante ang magpapatuloy pa na maghanap buhay? Marami hong mga drivers nagsasabi, mas malaki pa ho yung kita nila ngayon eh. Pati yung kita ng mga taxi, jeep, mas lalong lumaki. So, hindi po siguro totoo yun. So, marami hong bus companies naman mag-a-apply. So, marami naman may issuehan ng prangkisa, marami hong papalit sa kanila. Puna ng grupo, wala namang epekto sa traffic ang number coding. Nag-improve ba yung traffic? Actually, di ba ilang araw na matraffic pa rin? Actually, siguro ang mas maganda, pagtuunan natin ng pansin, ang pagpapatakbo ng tama ng trapiko ng bansa. Ang sa traffic po, walang overnight magical solution eh. Ang kailangan po dito, cooperation. It will take time. And we have to be patient. We have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa po itong 1 linggo. Bagamat nakakabawas, hindi daw tugon ang number coding sa lumalalang traffic sa EDSA at iba pang kalye sa Metro Manila. Ayon sa National Center for Transportation Studies, maraming sanhi ang mabigat na traffic. Pangunahin ang lumalaking bilang ng pasahero at mga sasakyan. Kada taon, dumarami ng hanggang 4% mga pasahero habang hanggang 5% naman ang nadadagdag na sasakyan. Araw-araw, tinatayang may halos 1 milyong pasahero sa EDSA habang may halos 200,000 sasakyan naman ang bumabaybay dito. Sa kabila nito, hindi naman nadaragdagan ang dati ng kapos na kalye sa bansa. Oras na talaga para i-construct na natin yung mga infrastructure na matagal nang nakabinbin, katulad ng mga railway systems, yung mga BRT natin, pati na siguro yung mga highways or expressways, pati na rin yung mga flyover na hindi natin na-construct nung dati, ano? Ayon sa MMDA, binubuo na nila kabuuang plano ng sistema ng traffic sa Metro Manila. Meron po tayong traffic management summit. Hinihiling po natin lahat ng mga ideas nila. Makakasali po sila doon. Stakeholders sila. Sabihin na ho na lahat nila yon. At yun po ay ating bubuuhin sa pagbalangkas ng traffic management plan. Pero maganda man ang plano, hindi ito may sasagawa kung kapos ang pondo. Kailangan na natin yung bigyan ng investment siguro para matupad itong mga proyekto na to. Kasi kung hindi rin naman natin bibigyan ng tamang mga budget, no? At tamang pag-aaral itong mga patungo sa prioritization ng mga proyekto na ito, hindi talaga natin masosolve yung mga problema natin sa Metro Manila. Naibsan man ng number coding ang traffic, pansamantala lang sagot ito sa lumang problema. Habang usad pagong ang pagsasagawa ng pangmatagalang solusyon, mapipilitan ng mga pasaherong magtiis muna at magtiyaga. Ako si Giga Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.